Pag-usapan natin ngayon ang isang mabigat na analysis. Paano nga ba, ayon sa isang source article, unti-unting nagigiba ang image ni Vice President Sara Duterte? Titingnan natin kung bakit yung dating parang di matinag na political force ngayon sinasabing dumadaan sa isang credibility collapse. Ito, pakinggan nyo, galing mismo sa source natin. Kung ito ay katang-isip, sasabihin masyadong OA. Yan agad ang bumungad sa akin. Kumbaga, sinasabi na yung mga pangyayari parang eksena sa pelikula na mahirap paniwalaan. So paano ba natin sisimulan to? Well, yung buong analysis ng article umiikot lang sa iisang konsepto. Isang split screen na nagpapakita ng dalawang magkaiba-ibang reaksyon sa dalawang magkaibang klase ng krisis. At ito na nga yung sinasabing split screen. Imagine ninyo, sa isang banda kapag bilyon-bilyon piso na pondo ang pinag-uusapan, ang sagot, kalmado, formal, procedural. Pero sa kabilang banda, kapag yung personal na talino o grades ang kinwestiyon, biglaan ang tindi ng emosyon. At ayon sa source, etong pagkakaiba na to, yan daw ang susi sa lahat. Okay, so himayin natin. Unahin natin yung isang side ng screen, yung usapin tungkol sa pera. Ano-ano nga ba talaga yung mga alegasyon na yan? 1 bilyong peso. Grabe. Yan daw ang halaga ng campaign funds na iniugnay sa Pogo at iba pang sources base sa testimonya ng isang witness na binabanggit sa source material. Hindi to biru-birong pera. At hindi lang yan meron pa. Nariyan din daw yung issue sa pondo ng gobyerno na parang bula, naglaho raw in less than 24 hours. At pati yung mga dokumento na mismong Commission on Audit na ang pumuna. So yan yung mga issue na, sabi ng source, nagbibigay ng matinding pressure. At syempre, paano ba natin makakalimutan to? Itong detalye tungkol sa mga resibo ng pagkain. Sabi sa article, itong maliit na detalyeng to, sobrang laki ng pinsala na nagawa sa tiwala ng publiko. Kasi parang, ang hirap seryosohin, di ba? Parang di kani-kani. At dahil dyan, dito na tayo papasok sa pinakapuso ng argumento ng source. Sinasabi niya na yung mga reaksyong nakikita natin, isa raw yung political tell, isang senyas na nagbubunyag kung ano ba talaga ang mas mahalaga sa kanya. So ano ba yung tell na yan? Parang sa poker, di ba? Yan yung hindi mo sinasadyang kilos, pagkamot ng ilong, pagkurap ng mata, na nagpapakita kung maganda ba o pangit ang baraha mo. Sa politika, ganun din daw, isang reflex na nagpapakita ng tunay na prioridad. At ito matindi to. Ang punto ng source, yung dating political style na namana niya sa kanyang ama, na dating sandata niya, tila nag-backfire na raw. Ngayon, imbes na magpakita ng lakas, nagiging isang siwalat na ito ng kahinaan. Kaya para sa article, yung imahe ng pagiging matapang, panlabas lang daw yan. Ang mga mabilis at emosyonal na pagsiklap na yan, hindi raw yan senyales ng lakas. Sa halip, ito raw yung tunay na tell, isang malalim na karupukan na nagpapanggap na katapangan. So para i-summarize, ganito raw makikita yung tell sa aksyon. Pag pera ng bayan, parang legal inconvenience lang. Pero pag personal na talino, turing daw ay isang personal na trahedya. Dito raw, sobrang linaw kung ano ang prioridad. Reputasyon bago ang pananagutan. Okay, so ang tanong, tayo lang ba ang nakakapansin nito o apektado na rin ba ang publiko? Ayon sa source, malaki ang epekto. At may datos sila para patunayan yan. Eto, tingnan nyo yung datos mula sa Okta Research. At kitang-kita naman, sinasabi rito na mayorya na ng mga Pilipino ang pabor sa isang impeachment trial. Sabi ng source, hindi na lang to basta ingay sa social media. Nagiging sentimento na raw ito ng bayan. Pero teka, meron pang isang layer dito. At ito, mahalaga to. Ayon naman sa WR Numero Research, malaking porsyento ng suporta para sa kanya ay hindi dahil sa matinding paniniwala, kundi sa kakulangan ng impormasyon. At dito raw, sabi ng article, makikita ang tunay na kahinaan ng pundasyon niya. Kaya ang konklusyon ng source, malinaw. Yung ganitong klase ng suporta, hindi yan matatag, hindi yan pundasyon. Isa raw yung orasyan na nagbibilang pababa, isang countdown. So saan tayo dadali ng lahat ng to? Kung ito ay isang countdown, ano yung pinaka-importante at tunay na tanong na dapat nating tinitignan para sa kinabukasan niya sa politika? Sabi ng article, kailangan daw nating isantabi yung mga ingay at distractions. Kasi para sa kanila, yung mga banatan online, yung mga viral moments, hindi yan ang tunay na laban.
May mas malalim na tanong na kailangan masagot. At ito na yun. Ito yung tanong na iniiwan ng source na parang ang hirap ng iwasan. Hindi na tungkol sa pride, tungkol na raw ito sa tungkulin. Tungkol sa pera, sa mga desisyon, at sa responsibilidad. Ang huling diagnosis ng source, yung nangyayari, hindi lang daw ito simpleng political crisis. Ito ay isang credibility collapse. Isang mabagal pero ayon sa kanila, tiyak na pagguguho ng tiwala. Grabe! Ito ang huling hatol mula sa article. Sobrang tapang. Sinasabi nila, diretsahan, na ang may gawa ng krisis na to ay hindi ang mga kalaban niya sa politika, kundi ang sarili niyang mga prioridad. At dyan tayo magtatapos sa isang tanong na naglalagom ng lahat ng napag-usapan natin. Isang tanong na para sa ating lahat, para pag-isipan. Kasi pag nailantad na ang lahat, gaano ba katagal-tatagal ang isang suportang nakabatay lang sa hindi sapat na kaalaman?